Inihain na ng Senate Minority Group sa Senado ang resolusyon para sa pagkakaroon ng joint session upang talakayin ang legalidad ng martial law sa Mindanao. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Sa harap ng gusali ng Senado, nagprotesta ang ilang grupo ng kabataan at manggagawa upang manawagan ng joint session. Sa tingin namin, hindi kasi nararapat ang martial law sa Mindanao. Ito ay simpleng military operation lamang. Ito naman ang nilalaman ng resolusyon na inihain ng Senate Minority Group. Kung ano man ay kailangan naming sumunod sa utos ng konstitusyon. Yan po yung iginigiit ng minorya sa aming resolusyon ngayong araw. Tutol ang minorya sa umiiral na batas militar sa Mindanao dahil labagaan niya ito sa saligang batas. Para kay former Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales, magbubunga lang ng mas malaking problema ang martial law sa Mindanao. You can arrest without warrant, which is outside the law. You can, do what you want, including rape, at least 3 times. And then I will take care of you and I will protect you. Anong klase yun? Nilalabas niya ang kahayupan sa mga tao para ipagpatuloy yung batas militar. Papayag ba tayo sa ganyan? Hinamon din ni Congressman Ed Selagman ang liderato ng Kongreso at Senado na magsagawa na ng joint session sa lalong madaling panahon. Bakit natatakot naman ang liderato na mag-convene? Sapagkat ang sabi ni Presidente, hindi niya i-consider o ibabaliwala niya kung ano man aksyon ng Kongreso at ng Supreme Court. Mali nga yun eh. That's against the Constitution. Sa isang text message naman mula kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, sinabi nito na kung sakaling pumayag ang Senado, kinakailangan pa din ang pagpayag ng mayor parte ng Kongreso para magkaroon ng joint session. Nanawagan naman sa Presidente ang militanteng grupo mula sa Davao na itigil na ang batas militar sa Mindanao. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines.